Nagising si Sofia mula sa mahabang pagkakatulog. Bumangon siya at malungkot na umiiyak. Hindi na niya alam kung paano ba niya tatanggapin na hindi na siya maalala at makilala ng asawa niya. Umiyak na lamang siya na umiyak na maabutan siya ng kanyang best friend at Attorney Aragones. Beshi, tahan na, huwag ka nang umiyak. Makakasamahin kay baby summer natin. Malungkot na sabi ni Elena at niyakap ang kanyang kaibigan. Hindi ko kakayaning mawala sa amin si Adrian. Yung mawawala kami sa alaala at puso niya para ng mga anak ko. Umiiyak na sabi ni Sofia at yumakap na din sa kanyang best friend. Tapos lalabas na sa mundong prinsesa namin, paano na lang siya? Hinayaan na lamang nila ni Sofia na umiyak at ilabas lahat ng sama ng loob nito. Nang maging kalmado ito, inalo na to ni na Elena at Attorney Aragones. Kailangan mong tataganan yung loob, Sofia. Pansamantalamang nawala si Adrian, nandyan naman ang mga anak mong umaasa sa'yo at may mga obligasyon ka na dapat gampanan bilang ina ng mga anak mo. Pagpapalakas ng loob ni Attorney Aragones kay Sofia. Tama siya, Beshi. May obligasyon ka pa sa mga anak mo. Gawin mo silang inspirasyon para harapin ang mga pagsubok sa pamilyang niya ni Adrian. Paliwanag ni Elena. Natahimik na lamang si Sofia at nag-isip na maigi. Tamang sinasabi ng mga to. Dapat niyang tatagan ang kanyang loob at maging matatag para sa kanyang mga anak. Ihanda mong sarili mo, Sofia, dahil kailangan mong matuto sa pagnenegosyo dahil ikaw na ang mamamahala sa mga negosyong naiwan ni Adrian. Ipapakilala ka bilang bagong may-ari ng kumpanya dahil nakapangalan na sa iyo ang shares ni Adrian bago pa siya na aksidente. Mahabang paliwanag ni Attorney Aragones. Ano? Paano nangyari yun, attorney? Wala pa akong alam sa pagnenegosyo. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Malayo kina Don Arturo at Cassandra? Pagtatakang tanong ni Sofia. Bago pa man na aksidente si Adrian, plano niya nang ipasa sa pangalan mo at kay Xander ang kanyang mga properties at shares ng kumpanya. Pinaghandad na lang niya ang mangyayari sa inyo, kaya wag mong sayangin ang effort ng asawa mo. Wika pa ni attorney. Matalino at laging handa si Adrian. Kaya naman, Beshi, wag mo nang sayangin ang mga pinagkatiwala at binigay sa ng asawa mo. Pero kung sakali man na bumalik ang kanyang mga laala, lalo ka pa niyang mamahalin at hahangaan. Pagsang-ayon ni Elena sa mga sinabi ni Attorney Aragones. Paano ko magagawa lahat ng mga yun? May anak pa akong dapat alagaan. Kakayanin ko bang pamahalaan ng mga negosyo na kanyang iniwan sa akin? Pag-aalalang sabi ni Sofia. Oo naman, Sofia. Nandito lang ako. Kami ni Elena para tulungan kang alagaan ng mga bata at ang mga negosyo ninyo. Pag naka-recover at makauwi ka na, mag-enroll ka ng short course for business. Ako nang bahala mag-asikaso. Ang iintindihin mo na lang magparakas ka at ingatan mong iyong sarili. Nakangiting sabi ni attorney. Attorney Elmer, ang gwapo niyo po pag nakangiti. Sana lagi po kayo mag-smile. Kinikilig na turan ni Elena at napangiti pa ng matamis. Siyempre, palagi na akong ngingiti para sa inyo. Nakangiting sabi din ni Attorney Aragones. Hoy Beshi, magpirmi ka nga. Pabirong sabi ni Sofia at nagkatawanan silang tatlo. Makalipas ang 2 araw na discharge na si Sofia. Inayos niya ng mga gamit niya para makauwi na siya sa kanilang bahay at makitang anak niyang si Xander. Kahit papaano, nakamove on na siya sa mga pangyayari sa kanila ni Adrian. Dumating na rin ang kanyang sundo na si Elena, ang kanyang best friend na kahit kailan hindi siya iniwan. Nasa hallway na sila ng ospital at pasakay na ng elevator nang may dumating sa tabi nila at nilingon sila ni Sofia. Nakita niya sila Cassandra, Attorney Aragones at si Adrian na naka-wheelchair. Di man lang siya tinapunan ng tingin nito, kaya ganun din ang ginawa niya. Taas na siyang pumasok sa elevator at di na muling nilingon ang dating asawa. Mula ngayon, pansamantala muna niya rin kakalimutan ng asawa at kailangan niyang maging mas matalino at matatag para sa kanyang mga anak. Nang pasara ng elevator, nginisihan siya ni Cassandra at tinaasan pa siya ng kilay nito. Kaya naman muli niyang binuksan ang pinto ng elevator at nilapitan si Cassandra. Masaya ka, no? Nakangising tanong ni Sofia. Sobrang saya ko, Sofia. Kasi nanaig pa rin ako sa puso ni Adrian at magiging anak namin. Pang-aasar na sagot ni Cassandra. Okay, masaya akong natulungan kitang maging masaya. Mahina ka kasi at hindi ka mabubuhay ng walang lalaki tulad ni Adrian. Pang-iinsultong sabi ni Sofia. Kawawang talunan. Mag-move on ka na lang, Sofia. Sorry, mas pabor sa amin ang tadhana. Kasalanan mo yan dahil nagpabuntis ka pa. Hindi ka na nakontentong na anakan ka na nga noon. Ambisyosa ka kasi. Pang-aasar na sabi ni Cassandra. Huwag mong idadami ang mga anak ko kung ayaw mong makakita ng masama sa buong buhay mo.
Galit na sabi ni Sofia at tiningnan na masama si Cassandra. Nilingon din niya ang kanyang dating asawa. Nilingon siya ni Adrian pero agad din tong umiwas at tumingin muli sa malayo. Ikaw, Mr. Adrian Monteverde, sana maging masaya kayo ni Cassandra. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa mga anak natin nasa langit ka na, kahit buhay ka pa, para hindi ka nila hanapin sa akin. Insulto ang sabi ni Sofia kay Adrian. Napalingon naman silang lahat nang nilawa ng elevator sina Dr. Leandro kasama ang kanilang anak na si Xander. Sumigaw ang kanilang anak at tinawag sila. Mama Sofia, Daddy Adrian! Sigaw ng kanilang anak na si Xander na walang kaalam-alam sa pangyayari. Anak, Xander! Sinulubong ni Sofia ang kanyang anak at niyakap to na mahigpit. Mama Sofia, I miss you and I love you, Mama. Malambing na sabi ni Xander at yumakap na mahigpit sa kanya. I miss you too, anak, and I love you. Malambing na sagot ni Sofia. Samantalang si Adrian yumuko na lamang para hindi makita ang pagyayakapan ng kanyang mag-ina. Nakayom na lamang niya ang kanyang kamao. Bumitaw ang batang si Xander sa pagkakayakap sa kanyang ina at nalingon nito ang kanyang ama. Agad tumakbo palapit ang bata sa kanyang Daddy Adrian at niyakap ito na mahigpit. Daddy Adrian, miss na po kita. I love you po, Daddy. Malambing na sabi ni Xander sa kanyang ama at mahigpit itong niyakap. Stay away from me. Sino ka ba? Hindi kita kilala? Galit na sigaw ni Adrian sa bata. Daddy? Tanging nasambit ni Xander at umiyak ng malakas dahil sa takot sa pagsigaw ni Adrian. Anak Xander, hindi siya ang tatay Adrian mo, kamukha lang siya. Malungkot na paliwanag ni Sofia sa anak. No, Mama Sofia, si Daddy Adrian po yan. Malungkot na wika ng batang si Xander. Anak, makinig ka. Daddy Adrian is in heaven now, so say sorry to that man. Paliwanag ni Sofia kay Xander. Lumapit naman si Xander sa kinikilalang ama. Mister, I'm sorry po. Sana po gumaling kayo agad. Nakangiting sabi ng bata at niyaka pa rin si Adrian na nagpapanggap na walang maalala. Okay, tanging sagot ni Adrian at di man lang tinapunan ng tingin ng anak. Hey, Super Xander, let's go! Pagtawag ni Dr. Leandro. Yes po, Daddy Leandro, uwi na po tayo nila Mama Sofia. Masayang sagot ni Xander sa doktor at binuhat naman ang bata ng doktor. Let's go na, honey. Gusto ko na rin magpahinga. Kunwaring malambing na sabi ni Sofia sa doktor. Pero lumapit si Dr. Leandro kay Adrian at bumulong. Panindigan mo yan. Ako nang bahala sa pamilya mo, lalo na sa mga anak mo. Ako muna ang unang masisilayan ng prinsesa mong si Summer. Pangaasar na bulong pa ni Leandro at ngumiti na nakakaloko kay Adrian. Muntik hindi makapagtimpi si Adrian at masira ang plano dahil sa selos kay Leandro. Magtimpi ka lang, Adrian, bulong niya sa sarili at tinatanaw ang kanyang mag-inang papalayo na at inaalalayan ng doktor. Galit na binalibag ni Adrian ang wheelchair sa kanyang kwarto sa mansyon. Doon sila dumiretso ni Attorney Aragones dahil kanina pa siya nang gigigil sa mga nangyayari kanina. Sobra siyang napikon sa ginawa ni Sofia. Siya ang napipikon sa sarili niya ring mga plano. Pare, kalma. Ano yun? Ikaw ang naiinis sa sarili mong mga plano? Natatawang sabi ni Attorney Aragones kay Adrian. Diba, narinig mo kanina? Sinabi ng asawa ko sa anak namin nasa heaven ako. Paano ko hindi magagalit? Tapos, honey pa yung tawag ni Sofia sa doktor na yon. Galit na sigaw ni Adrian. E di effective ang plano at lalo na ng acting mo, pare. Kaya maging kalmado ka, mamaya may makarinig pa sa'yo dyan. Paliwanag na sabi ni Attorney Aragones. Kailangan ko talagang maging kalmado kasi kalmado na rin si Sofia at sa tingin ko nagmumove on na siya. Malungkot na sabi ni Adrian at kalmadong umupo sa kanyang kama. Ganyan, tama. Pag-usapan na natin ang mga susunod na hakbang natin. Sagot ni Attorney Aragones. Mananatili akong lumpo at walang maalala hanggang iwan ako ni Cassandra. Kaya itrain mong maigi si Sofia, kailangan niyang matuto sa pagnenegosyo, lalo pat siyang may pinakamalaking share sa kumpanya. Ipapakilala natin siya sa tamang panahon. Malumanay niyang sabi. Sige pare, pero kakayanin kaya ni Sofia yon? 4 na buwan na lang manganganak ng asawa mo. Seryosong tanong ni Attorney kay Adrian. Kailangan niyang kayanin. Kuhaan mo siya ng assistant na mapagkakatiwalaan. Mag-hire kayo ng mga empleyado para sa coffee shop at sa hotel para di masyado mapagod ang asawa ko. Turan ni Adrian. Sige boss. Paano naman ang doktor na maaligid sa kanya at kinukuhang pagiging tatay mo sa pamilya mo? Nakangising tanong ni Attorney.
Isa pa yun sa problema ko eh. Kaya kailangan bago mga anak si Sofia tapos na rin itong problema ko. Di ako makapapayag na siyang unang makakasilay sa mundi kong prinsesa. Gusto ko nandun ako pag nanganak si Sofia. Maotoridad na sabi ni Adrian at naikuyom ang kanyang kamao. Sige, tutuparin natin yan pare. Kaya alis na ako para punta na si Sofia para ma-enroll na sa mga short courses ng business. Magsisimula na rin kami mag-hire ng mga bagong empleyado. Pagpapaalam ni attorney para umpisa na ang mga plano at pagsisinungaling. Okay, sige pare. Maraming salamat talaga sa mga tulong mo. Maaasahan talaga kita. Pagpapasalamat na sabi ni Adrian sa matalik niyang kaibigan. Baliwala yun. Count on me always, pare. I'll protect your family, so magpalakas ka lang at ayusin mo yung pagpapanggap mo para magtagumpay tayo sa mga plano natin. Nakangiting saad ni Elmer. Oo naman. Kahit sobrang hirap baliwalain ng mahal kong asawa at mga anak ko. Samantala, sa bahay nila Sofia, dumating si Dr. Leandro at may mga dalang pasalubong galing Maynila. Hello, marami akong pasalubong. Masayang sigaw ni Dr. Leandro at niyakap si Xander. Yehey, Daddy Leandro! Wow, ang dami niyo pong pasalubong sa amin ni Mama Sofia. Meron din po para kay Baby Summer. Magiliw din, nasabi ni Xander. Dr. Leandro, pasensya ka na sa kakulitan ni Xander. Ang dami mo naman pasalubong. Nakangiting sabi ni Sofia at sinalubong ng halik sa pisngi ang doktor. Hi po, Dr. Leandro. Lalo ka pong gumugwapo ah. Pagsulpot at bati ni Elena. Hi Elena, ikaw din. Ang ganda mo pero mas blooming si Buntis. My honey Sofia. Pagbibirong sabi ni Dr. Leandro. Ikaw talaga. Magmerienda po muna tayo. Pag-aaya ni Sofia. Okay lang ba na mag-stay muna ako dito sa hotel niyo, Sofia? On leave kasi ako ngayon at may mga seminars sa dadaluhan. Oo naman, always kang welcome, Doc. Magiliw na sabi ni Sofia. Maraming salamat. Tara, kainin na natin tong mga pasalubong ko. Masayang pag-aaya ng doktor sa kanila. Kaya masaya silang nagmerienda nang dumating si Attorney Aragones. Hello people, magiliw na sabi ni Attorney Aragones. Hi po Attorney Aragones, tara po merienda po tayo. May pasalubong po si Dr. Leandro. Pagsalubong na bati ni Sofia at nagmano naman si Xander. Wow, bait naman ng baby Xander namin. Sige, nagugutom na rin ako. Wika ni Attorney Aragones at lumapit na sa pagkainan para magmerienda. Nang matapos magmerienda, lumapit si attorney kay Dr. Leandro para kausapin to ng masinsinan. Pare, maaari ba kitang makausap ng personal? Seryosong tanong ni attorney kay Leandro. Oo naman, attorney. Mukhang seryoso yan ah. Nakangiting sagot ni Dr. Leandro. Maaari ba ako magtanong ng personal ha? Tanong ni attorney Aragones. Go, you're free to ask me personal questions. Seryosong sagot ni Dr. Leandro. Ano ba talagang motibo mo sa mag-ina ni Adrian? Nakatitig na tanong ni Attorney Aragones. Gusto mo ba talagang malaman? Bakit mo naman tinatanong? Balik tanong ng doktor. Ako ang nagtatanong, di ba? Kaya sagutin mo na lang. Maangas na sabi ni Attorney. Siyempre, gusto ko si Sofia at mahal ko si Xander na para ko ng anak. At gusto ko ang posisyon ni Adrian bilang padre di pamilya nila. Naging sagot ni Dr. Leandro. Ano? Kukuha ka ng pamilya at di naman sa'yo. Nakakaawa ka naman pare. Gulat na sabi ni Attorney Aragones. Tumawa ka lang hanggat gusto mo. Pero masaya ako pagkasama ko sila at gusto ko rin makaganti kay Adrian sa pang-aaway niya sa akin kay Cassandra. Ikakasal na dapat kami ni Cassandra pero inagaw niya. Kaya patas lang kami. Lahat ng mahal niya kukunin ko at ilalayo ko sa kanya. Nangaasar ng ngiti ang lumabas sa mga labi ng doktor. Di ko akalaing ganyan kalalim ang galit mo kay Adrian. Yung tipong aagawin mong pamilya niya. Natatawang sabi ni Attorney Aragones. Seryosong pagmamahal ko kay Sofia at napamahal na sa akin ng mga anak nila. Lalo na ngayon at tadhana ng gumagawa na magkalayo pa sila. Wika ng doktor. Paniwalaan mong gusto mong paniwalaan pero ayoko lang makita. Nahahalikan o yayakapin mo si Sofia dahil asawa pa rin siya ni Adrian. Dahil akong makakabangga mo. Pagbabanta ni Attorney Aragones at tinitingnan ng masama si Adrian. Hindi ako mangangako. Kahit buntis si Sofia, nakakadala pa rin siya. Pangaasar na sagot ng doktor at tumawa ng malakas. Iniwan ni Attorney Aragones ang doktor na malakas na tumatawa. Napikon siya sa doktor at nag-aalala siya para sa asawa ng kanyang matalik na kaibigan. Ang tingin niya sa doktor ay isang nahihibang na gustong magigante kay Adrian. Pinuntahan niya si Sofia para kausapin sa kanilang mga plano habang wala pang naaalala si Adrian.
Sofia, next week, mag-enroll ka na para sa pag-aaral tungkol sa pagnenegosyo. Magsisimula na rin tayo mag-hire ng mga empleyado. Mahabang sabi ni attorney kay Sofia. Okay, sige attorney. Ilang buwan pa ba ang pag-aaral ng mga short courses? Tanong ni Sofia. May 3 buwan lang at nandyan din naman si Elena para maging personal assistant mo. Di natin kailangan magmadali. Pag bumalik ang laanan ni Adrian, magiging maayos din ang lahat at matutulungan ka na niya. Sagot ni Attorney Aragones. Aasa pa rin ako na magiging okay ang lahat, attorney. Bago ko mga anak, sisiguraduhin kong matatapos yan ang problema ni Adrian sa kanyang kumpanya. Nakangiting sabi ni Sofia, tinaplos ang kanyang tiyan dahil gumalaw ang kanyang baby. After 3 months, ipapakilala kita sa kumpanya bilang bagong may-ari dahil nasa pangalan mo ang pinakamalaking share at bagong magkakasosyo ng mga malls. Kaya ihanda mo iyong sarili. Pahayag ng mga plano ni Attorney Aragones. Sige, maasahan mo ako, attorney. Ihanda akong sarili ko sa bagong Sofia. Seryosong sagot ng dalaga. Maagang gumising si Sofia para maghanda sa unang araw ng kanyang online course para sa kanilang negosyo. Aasikasuhin din niya ang kanyang anak na si Xander sa pagpasok sa school. Kahit malaki na ang kanyang tiyan, sinisikap niya pa rin na personal asikasuhin ng kanyang anak sa pagpasok ito sa paaralan dahil gusto niya ring sulitin habang maliit pa to at nayayakap at nahahagkan pa niya si Xander. Alam niya darating ang araw magkakaroon na to ng babaeng mamahalin at sariling pamilya. Pagbangon niya agad siyang naligo, nihanda ang kanilang almusal, saka nagigising ang kanyang anak. Nagmadali silang kumain para hindi ito malate. Nilagay na ni Sofia ang baon ni Xander sa loob ng bag nito. Nilalak na ni Sofia ang kanilang tarangkahan nang dumating si Elena. Good morning, Beshi, at sa cute ko na inaanak. Masayang bati ni Elena sa kanyang best friend sa bibong inaanak. Good morning po, tita ninang ko. Magiliw na bati ng batang si Xander at yumakap sa kanyang ninang. Good morning, Beshi. Ang aga mo naman yata. Bati at pagtatakang tanong ni Sofia. Siyempre, first day mo sa online course mo at ako maghahatid kay baby boy natin. Pagpresenta ni Elena sa paghatid sa kanyang inaanak. Wag na bes, ako na lang, nakakaya na sa'yo. Nahihiyang saad ni Sofia sa kanyang best friend. Ay sus, ngayon ka pa nahiya sa akin. Alam mo naman, parang anak ko na si Xander at first day mo ngayon sa klase mo kaya ako nang bahala kay Xander. Sige na nga, maraming salamat talaga bes ha. Sa totoo lang, medyo nahihirapan na ako maglakad kasi mabigat ng tiyan ko. O sige na, maganda ka na para sa first day ng class mo. Good luck, Sofia. Masayang sabi ni Elena. Mama Sofia, bye-bye po. Good luck po sa first day mo. I love you po. Magiliw na sabi ni Xander sa kanyang mama. Sige anak, mag-ingat ka din. Galingan mo sa school ha. O siya, aalis na kami, Beshi. Pagpapaalam nila Elena.